At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na issue ang muling umingay sa politika ng bansa matapos ilabas sa korte ang isang audio recording na umano'y nagpapakita ng pagbabanta kay Vice President Sara Duterte mula kay President Kuting ng Norte Jr. Ang nasabing recording ay ikinagulat ng marami at ayon sa mga eksperto may malaking epekto ito sa kasalukuyang administrasyon. Ang nasabing audio recording ay ipinresenta bilang ebidensya sa isang legal na paglilitis at agad itong naging paksa ng mainit na diskusyon sa mga social media platforms. Laking gulat ng publiko nang marinig ang tono ng banta na di umano'y ipinarating ni President Marcos kay VP Sara. Matapos ang ilang linggong spekulasyon, isang star witness na malapit sa magkabilang panig ang lumantad upang magsalaysay ng buong detalye. Ayon sa mga ulat, ang star witness na ito ay isang dating staff member ni President Marcos na nagdesisyon ng magtangkang magpaliwanag sa buong pangyayari. Sinabi ng saksi na siya mismo ang nakarinig ng naturang pag-uusap kung saan iniulat ang mga detalye ng banta at ang epekto nito kay VP Sara. Di umano, inutusan ng saksi na magtago ng ilang mahalagang impormasyon patungkol dito. Samantala, patuloy na binibigyan ng mga kritiko ng pansin ang mga posibleng legal na implikasyon ng insidenteng ito. Ayon sa mga abogado, kung mapapatunayan ng mga aligasyon sa audio recording, maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kredibilidad ng administrasyon at sa relasyon ng Pangulo at Vice Presidente. May mga nagsasabi pa na ito'y maaaring magdulot ng isang malawakang investigasyon. Kasunod nito, tumugon na din si President Marcos sa mga akusasyon at nagsabi na ang lahat ng mga pahayag laban sa kanya ay pawang peke at walang katotohanan. Naninindigan ng palasyo na walang pagbabanta na naganap at ang mga akusasyon ay bahagi lamang ng isang malisosyong kampanya laban sa kanilang administrasyon. Samantala, patuloy ang investigasyon at nakatakda pang magbigay ng pahayag ang mga eksperto at iba pang saksi sa susunod na mga araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang kakampi ng bayan, wala na, tayo na lang. Ang kalaban ng bayan si Bangag at ang mga kaliwang grupo. No wonder. Wala ngayon na mga makakaliwang grupo na nag-aalsa o nagsasalta, Marcos, diktator, diktator. Magkakampi na sila. At napag-alaman namin, hindi pala namin, napag-alaman nila, na ikwento lang sa akin. Ang gugurgur kay Inday, okay? Isa lang to, isa lang sa pwede nilang palabasin. Okay? Rebelde ang gugurgur kay Inday. At ito ay babayaran ng Bangag Administration. Sa magkanong halaga, hindi natin alam. Ngayon nga, through what? Through AKAP, ANIX, TUPAD, budget, whatsoever. Kathy Binagpalanga, how are you? I love you, darling. I miss you. Medyo busy lang ako. So wag kayo nagpapaniwala. Tika, may message sa'yo ng bonggang-bongga. Okay? Ngayon, paano natin protektahan? It's not Maui. Hi, Maui. Maui Spencer, thank you so much sa inyong pagtsatsaga pa rin dyan sa EDSA. Yung mga batang yan, you know. Anyway, mga palangga. Anong gagawin natin kay Inday? How to protect Inday Sara? Magpaampon ka na, Day. Sa INC, magpaampon na tayo lahat. Diyan na tayo sa bakod ng INC. Protektahan nyo yan, mga kapatid. Protektahan nyo si Inday Sara. At hindi pwedeng dumurgur na lang ng basta-basta ang mga hayop na to sa isang vice president. Ako nga walang protection. To be honest with you, wala akong nakukuhang tulong sa kahit kanino. Ang dami nagtatanong sa akin, tutulungan ka ba ng Duterte? Hindi, ba't naman? Ako pa tutulong sa kanila. No, kasi I don't do that. Laban ko to eh. Hindi naman ako sinabihan ni Duterte na, uy, ipagtanggol mo kami. Hindi rin ako sinabihan ni Marcos na ipagtanggol mo kami. Pusa ko yun. Even before na inaharas ako ng mga dilawan, hindi ako nanghingi ng tulong. Ni piso wala ako hiningi ng tulong sa Duterte at Marcos na yan. Kaya itong laban ko, kung gugurgurin, kung magsalubong kami ng assassin, gaganon lang ako, oh. Okay, gaganon ako. Tangin na mga, dati akong buksidor. Ang mga binubuksing ko, mga saging lang sa bayan namin. Anyway, kung mahal nyo ang bayan ninyo, you only live once.
you have to speak up. Naintindihan ko kayo dyan sa Pilipinas na nag-worry kayo sa inyong mga negosyo. That's self-serving. Huwag kayo mag-worry. Kasi kung lahat kayo nag-worry sa inyong mga negosyo na baka anuhin kayo ni Bangag, hindi nyo mahal ang bayan ninyo. Ibig sabihin, mahal nyo ang negosyo ninyo. Pero kung lahat kayo ay magsalita dahil natatakot kayo sa pwedeng mangyari sa inyong mga future ng inyong mga anak, pag lahat kayo lumabas, mag-speak up, whatever anong gawin nyo, tumambling kayo. Hindi nyo inalintana na kayo ay gipitin sa inyong mga negosyo, ganito lang naman kasi yan. If you are paying taxes rightly naman, ng tama, di ba? Wala kang ikatatakot. Pero alam ko rin, natatakot kayo, baka buwisitin ang buhay ninyo. Eh di buwisitin mo rin ang buhay nila. Ako nga, binabuisit nila ang buhay ko. Eh di binabuisit ko sila. Araw-araw, kahit antok na ako, you know what? Sabi, kahit putang ina, hindi pwede maging masaya araw ng mga hayop na to. Kailangan yung bunganga ko, you know, naka-broadcast and everything. Yan dapat ang gagawin natin, mga vital. Kasi, hindi mo pwedeng ginagawa nila. Sandali na, may pupunin mo tayo. Ang ginagawa nila, mga palangga, hindi po pwede yan. Kasi, tayo huli sa kanila. Okay? Tayo huli. Tayo huli! Ayan yung mga potang inang yan. Yung mga buwaka ng inang yan, hindi natin papayagan, mga kababayan, kaya magagamit na ako ng megaphone. Baka hindi naririnig yung bunganga ko. Kayong mga may negosyo dyan sa Pilipinas, lumabas na kayo sa January 13 at sa lahat ng pagtitipon bago pa maubos ang inyong pera na nanakawin ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Tambalos at ita-transport sa through cryptocurrency. Ayan, sabi ba, daw maingay. Kasi yung kapitbahay, baka daw madampot ako ng polis. Hindi, sige, sorry naman. Anyway, mga palangga, tigil ako. Di ba? Yun lang pwede magpatigil sa akin. Anyway, maingay pala ako. Anyway, sorry naman. Ngayon, huwag kayo matatakot. Kaya, January 13, tayo sumabay dito ha. LA, nasaan kayo? Wala ba kayong representante? Gusto naman, LA, hello? Mag-message kayo dyan. Kasi, itong mga to, itong ginagawa ni Bangag, nagsisik na siya ng lugar na, you know, kung saan siya itapon, di ba? Kaya ngayon, mga palangga, okay, magbabasa tayo dito muna. Okay, mayroon pinadala sila, basahin natin dito. Ano sabi mo? Okay, sabi ng troll, I'm gonna gorgor you right now. Okay, bye. Okay, sabi niya, umuwi na ako ng Pilipinas. Kung hindi manggugurgur si Lisa Tanas, okay? Mga palangga, kung hindi magugurgur si Lisa Tanas, alright? Anong gagawin natin dito? Ay, okay mo. Uuwi ako dyan. Ano yung mga barana? Ayan, wala na. Uuwi ako dyan. Hindi lang INC. Okay? Yung nag-comment na utusan ni Lisa, ang uuwi at isasalang ang kanyang katawan para pagpiestahan ng mga bangag ay bobo o bangag. Hindi ako magpapakabayani katulad ni Jose Rizal para magpabaril sa luneta. Tayo ang gugurgur sa kanila. Tapos na ang unang panahon ng pagpapakabayani ng ating mga ninuno. Iba na ngayon. Pwede ka na maging digital hero. Digital ba yan eh? Tanga ka ba? Si Rizal ginamit ang La Solidaridad. Ha? Ang pahayagang yaon. Ginamit ang libro. Tanga ka talaga eh. Ginamit ang libro ng No Limitangere at El Filibusterismo para isigaw kung ano ang pang-aapi, panggigipit sa atin ng mga Espanyol ng panahong iyon. O diba, nag-storytelling na. Ngayon, pwede naman ako mag-knock-knock dito. Bakit mo ako pa uuwiin para magurgor? Para dalawa kami ni Inday magurgor dyan? Sa airport pa lang, gugurgurin ako ng mga yan.
Susyunga ka, bumalik ka dun, singilin mo si Lisa Tanas ng iyong pangkain. Kawawa ka naman. Jajalatan ko ng Juhay. Sinong jajalatan ng Juhay? Si Lisa Tanas? Okay. Diba? My God. Kinasuhan ako sa Bicol na hindi ko alam, nag-fabricate sila ng address ko. Hawak nila yung airport, kaya nga nagka-leche-leche ang buhay ninyo dyan sa immigration. Tapos ano ako, tanga, ito, kunin nyo yung alindog ko. Lagyan natin. Ano ako gago? Ano sasabi ko? Ito na yung alindog ko pa. Syunga ka na lang. Sorry, ko lang. Okay, ang iniingat-ingatan. Diba? Syunga bells ka! Okay, kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapapalagga, sa laban, hindi puro tapang. Kailangan mo nang hindi rin puro bunganga. Pero yung bunganga ko, matapang talaga yan kahit physical ko. Gusto nyo pala, inahamon ko nga si Lisa Tanas eh. Gusto niya ng ano. Ang sabi, hinahamon ko yung mga kalaban ko. Gusto tayo ng boxing gloves. Para, para magamit ko yung mga pinag-aralan ko dun sa sagingan sa Bisaya. Diba? Ganon kasi yung yung utak ng mga nakatira. Ang mga nakatira, ang mga addictos benedictos, laban yan ng laban. Kasi ang tingin nila si Superman sila, hindi sila natatablahan ng bala. Diba ganon? Ganon yung mga addict eh. Kaya may mga tumatalon sa building. Dapat nga si Bangag, May mga tumatalon sa building, akala nila superhero sila. Kasi high sila eh. Akala nila nakakalipad sila. Hindi naman ako bangag. Hindi ako bangag katulad ni Marcos Jr. Alright? Dapat mag-apon siya sa may kahiyan at may takot sa Diyos, sabi ni Lita. Para naintindihan ni Inda yan. Yeah, the modern digital hero, sabi ni Barry. Diba? Isipin nyo si Rizal nagpakatsaga. Si Rizal noon, Diyos ko, nagpakatsaga na sumulat ng libro na mga talata. Dito, haharap ka lang sa camera. Bonggang-bongga, yung bunganga ko, abot na hanggang ang Mars. Kaya nga hindi makatulog si Lisa Tanas. Laging tumitira ng whiskey, ng pulburo, ng alak, na tig-multi, 50,000, 100,000, baka million pang nilalaklak niyang alak. Ha? Kayo, nagagalit kayo sa akin, o konti lang naman kayo. Diba? Walang tanga, walang bangag na babae, okay, na magsasalita, na mag-expose dito, nakapalit buhay niya. Walang ganon. Okay? Ulitin ko sa mga hangal. May kausap kasi ko kanina. Sabi niya, Palangga, siguro kung hindi mo inano si Lisa, dapat ngayon ang yaman mo na. Sabi ko, ang yaman ko na, baka pinatay din ako nila doon. Kasi hindi talaga titigil yung bunganga ko eh. Pag may kasi di ba, June pa lang, ino-question ko na ang pag-appoint kay Robles. June pa lang, hindi pa umuupo si Bangag. Kino-question ko na dating tawatan sa LRTA. May warrant of arrest, may kung ano-ano. Diba? Sabi nung ako, kausap kayo, kung nagtagal-tagal pa ako sa Pilipinas, baka mas nauna ako kay Percy Lapid. Kasi without us knowing, nakasabwat ni Lisa Tanas, si Taning Pinoy at si Robles sa kanilang Black Ops. Tapos kakalabanin ko si Robles, gugurgurin talaga ako. Nandyan yan sa affidavit ni Sas Rogando Sasso. Tapos gusto nyo uwi ako. Ano sabi ko? Sige, kill me. Ganun na lang. Tanga. Anyway, mga kababayan. Ay, nako. Mayong hapon, Dicky In, Dignadice. Uy, ano mo si Ives Dignadice? Number 12. Idol ko yan, San Miguel. Dito yan sa California. Alright. Tignan natin. Si Arlene Perez, excited na ako sa mga susunod na kabanata. True bang invited si Inday at ni PRRD ni President Trump? Ito na bang simula ng pagbabago? I cannot confirm that, Palangga. Walang information sa akin. Let's just look forward na totoo yan. Pero ako, I cannot confirm. Sally Tinay, Peachy Pie, at saka si Eddie Pinamora. Okay, thank you. I love you too, darling. Thank you so much. Okay. Alright. Baka nakalimutan ninyo. Baka nakalimutan nyo na si Attorney Vic Rodriguez.
Yes, huwag niyong kalimutan na si Attorney Vic Rodriguez ay isa ring whistleblower. Tama, nandito lahat. Nandito lahat ang kababuyan ni Lisa, appointments and everything. Andito pangalan ni Taning, ni Robles, lahat ng gustong ipa-appoint ni Lisa, nakasabwat niya ngayon sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sayang, gusto ko pa naman itong gamitin ng megaphone ko kaso nang pinagbawalan ako. Maitet, thank you. Regalo ni Maitet sa akin to. Nung welga. Ginamit ko to kay Bangag, di ba? Kay Bangag, nag-campaign ako dito. Mukhang tayong tanga. Nabudol tayo. Sana imbestigahan ang mga chinukchak ni Lisa na PSG. O ayun na nga mga kababayan ayaw imbestigahan. Yung mga expose natin, smuggling, kidnapping ni Lisa, nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Diba? At now ngayon, yung tinulungan niya, hindi ko pa kasi nabasa political witch boy yung nakbigay mo sa akin na information, yung pagmamay-ari nitong si Chua ng panibagong mga companies. I'll talk about that later. Okay? No, mali ka dyan. I am not a Filipino for nothing sa si Vic Rodriguez. No. I will disagree. Hindi mo alam kung anong ginawa ni Vic Rodriguez. Mali ka dyan, Palangga. Baka ikaw ba ay pakana ni Aimee? Huwag naman sana pakana ka ni Aimee, no. Itataya ko alindog dyan. Hindi magsusulat si Rodriguez, no? Si Attorney Vic, hindi siya magsusulat ng lahat. Ibinulokkerya niya dito sa librong ito ang laban kay Lisa Tanas at kay Bangag kung siya ay ahas. Ang nagsabi sa yun yung tunay na ahas. You know? I wish ma-meet ko si Attorney Vic Rodriguez soon. Attorney Vic, baka naman. Baka naman. Okay? So sa lahat ng mga taga-LA, stay here. Mag-comment kayo dyan, iboto si Attorney Vic Rodriguez. Yes, sabi ni Palanda, nawala ka na. Sabi ni Attorney Trixie, may nag-confirm daw na AFP na invited sila sa ni Trump. Hanggang wala pang official, then we can only speculate. Nag-wait pa rin ako sa book, sabi ni Cotton Fin. Cotton Fin, wala ka pang book? Mag-email ka nga sa akin. Palangga. Akala ko meron ka na. Yeah. Anyway, mga kababayan, grabe itong pasabog na ito. Paki-echo ninyo na i-headline nyo yan sa inyo na ipapagurgur si Inday. Nakakaano yan, nakaka-alarma yan. I hope yung kanyang mga security detail, yung mga kamag-anak niya, yun ang mga nakapaligid sa kanya, protection na talaga siya. Dahil hindi na po biro ang nangyayari sa atin. Kasi imagine nyo, kapag nagurgur nila si Inday, masaya sila. Iiyak lang tayo, ganyan-ganyan. Then wala na. Sino susunod? Si Bangag, si Tambaluslos. So hawakan at hawakan nila ang pondo ninyo. Wala silang kakontentuhan. Remember, ang plano talaga ni Lisa dyan, si Tambaluslos, pero nag-aaway-aaway na sila ngayon, maraming changes. Si Sandra, yung kanyang anak. Ayaw nilang umalis sa pwesto. Yung putang inang Lisa Marcos na yan. Yung buwaka ng inang demonyo niyan, kidnapper, smuggler, lahat yan. Pusher. Okay? Yan ang punot dulo ng kasalut-salutan sa Pilipinas. Kaya nga, ako naman happy. Kasi by January, ito na nga, by January na pala, ay may mga magaganap. Pero, sa bawat magandang pangyayari, may mga demonyo na pipigilan nila yan. Kasi kaya dapat mayroon mga pag-iingat si Inday Sara. Kasi maganda yung layunin ng INC, tapos kayo makikiyasa. Pero hindi natin alam, habang nagtitipon tayo, ginagapang pala si Inday. Gugurgurin na pala ng ganyan. You know, what's the point? Yung ating rally, what's the point yung ating speak up day kung magugurgur naman yung ating panangga? Diba? Kasi siya yung next in line. Walang iba, So yan ang pagkaingatan ninyo mga kababayan. Dahil pag hindi nyo iingatan yan si Inday, I'm telling you, magiging Marcos Senior pa rin. Part 2 or 2.0 ang mangyayari sa inyo. For sure, nararamdaman ninyo ang hirap ngayon sa Pilipinas.
mataas ang bilihin, hindi tumataas ang sweldo ninyo. Tumataas ang mga presyo ng tubig, kuryente, dahil ang inilagay ni Marcos Jr. dyan sa kuryente, sa tubig, mga oligarchs, may mga interest sa negosyo. Wala kayong magagawa pag in-increase nila yung particular, magtataas tayo ng piso sa piso pa lang. Ilang milyong Pilipino, ilang milyon ang makukuha nila. Magtataas tayo sa ganito, wala kayong choice. Kasi pag hindi kayo sumunod, matatagalan kayo ng kuryente, mapuputulan kayo ng tubig. So wala kang choice. Pero sino ang nasa likod yan? Si Lisa Tanas, si Bangag. Nagkukunag sila dyan. May mga parte sila lahat dyan. Ibig sabihin, kumukubra sila. Wala, sabi ko nga sa inyo, Agri, Philippine Post, Bureau of Customs, confidential funds nila. Wala pa yan. Wala pa yung mga nakukuha nila sa mga negosyo. Wala pa yung na-extort nila sa malalaking negosyante na dumidikit sa kanila. Nakikita nyo naman yung mga gatherings nila na kunyari ang tax niyan is 100 million. Okay? O magbayad ka na lang ng 20 million kasi party naman tayo eh. 'Di ba? Yung 20 million ilagay mo sa BIR, pero ang 30 million ibigay mo sa akin. Ganun po ang nangyayari diyan sa bansa niyong mahal. Kaya ang sabi ko sa inyo, kailangan ninyong, ito lang ang masasabi ko sa inyo mga palangga. If you want change, kung gusto nyong matapos si Bangag, bigyan ko nga kayo ng pangmatalinuhang simple lang na kahit toddler maintindihan. Kasi may mga nababasa ko. Paano ka magtitiwala sa isang tao na sumusuporta kay Sara Duterte o sa mga Duterte tapos binibuild up si Amy? Itodo ko na lang to ha. Para ayan. Ay, meron naman tayong gugurgurin. Alright. Okay. Goodbye, Maria. 2026. Okay. Eto, I have to tell you. Actually, alam na ng mga Duterte kung sino to mga taong ito. May matutuwa diyan. May matutuwa diyan. Oh, may matutuwa diyan talaga na palangga ko din. Huwag ka mag-alala palangga, nakarating na 'yan. Alam na ng mga Duterte kung sino yung double agent na 'yan, may nabasa ako eh. Kung sino yung mga 'yan. Yang mga taong 'yan, whether vlogger yan o politiko, di ba sabi ko nagsisipsip na sila ngayon? Alam na ni Inday yan. Ang sabi niya sa akin, yung mga eksena dyan, wala naman ako access sa mga yan. Hindi ko naman nakausap si Inday, hindi ko naman nakausap si Pangulong Duterte, yung pamilya nila, hindi ko naman nakausap yan. At bakit ako may kipag-usap sa kanila? Hindi naman ako sip-sip. Wala naman akong kailangan kay Inday, hindi naman ako tatakbo. Siguro pag tatakbo ako, doon kausapin ko si Inday. Pero ngayon, Diyos ko, for what? Mapagbintangan pa ako na ganito ganyan, di ba? Pero, alam na ni Inday kung sino yung mga tao yan sumasakay sa pangalan nila. Kasi ako pinipilit nila akong sirain eh. May mga nakikita ako may nag-message sa akin. Asan yun? Asan yung mga kaanuhan natin dito? Nawala na. Okay. Nawala na yung mga eksena natin dito. Okay. Ito pang matalinuhan. Hindi man pa kayo mga Duterte. People, well, kasi politiko sila. Pag may lumalapit sa kanila, ganun talaga. Like sa akin, may mga lumalapit. User lang pala. Kasi as a vlogger like me, hindi kasi ako bastos. So may Marlica, I love you. Marlica, you're so brave. Diba? Okay, thank you, darling. Pero I'm not stupid. Parang hindi ko alam kung gagamitin ako or what. Ang dami nang gumamit sa akin eh. Dapat na, na ako ngayon, matibay na ako. Sabi ko, ayoko na dagdagan yung kaibigan ko. Pero hindi, okay lang din. Ang kailangan lang talaga discernment. Nireport ko na kayo eh. Gagalit na naman siya sa akin. Actually, nireport ko kayo. Kayong mga nagpapanggap. Kayo, hindi na kami magpapabudol pang muli. Si Amy Marcos, alam niya, sa sinapupunan pa lang, adik si Marcos Jr. O itodo na natin. Yung mga expose ko, I think nasabi ko na ito sa inyo. Yung mga expose ko, alam ni Amy Marcos yun dati. Kaya di ba, Soro, andyan dyan ka. Si Scorpion, alam mo yan, Scorpion, andyan kayo. Palangga, Dennis Scorpion. At kayo dyan.
Wating-wating, alam niyo yan. February, March, bago si Inday nag-resign, June 19 ba siya nag-resign? June 20, no?